So, good day everyone. I am Ransel Jace A. Gabwat. I am the 12 reporter of TTL. So, now I'm going to discuss to you the Module 8 Lesson 2, which is the online resources, educational site, and portal. When we say online resources, now that we are in digital world, alam ko naman na yung mga technology ngayon is advanced na. And also, when we say online resources, kaya nga siya online resources kasi gumagamit tayo ng internet para mag-gather ng information. And maraming mga online resources na pwede nating gamitin para makakuha ng information. Hindi lang sa parang everyday na use but also in learning and sa pag-aaral. And para maging aware na din tayo sa nangyayari sa society or sa mundo. And when I say online resources are materials available on the internet that provide information, tools, or services for various purposes, including learning, research, and professional development. Sabi ko nga kanina, ang online resources is ginagamit siya. May purpose yon para gamitin. Including na yun yung learning yan, research, para maging aware tayo sa nangyayari sa paligid natin. And one of the example of online resources is the website. Sa website kasi, andito na yung mga sa news websites like yung CNN or yung BBC. So, dito sa website na to is, dito sila kumukuha ng information para malaman kung ano yung nangyayari sa mundo. And meron din tayong educational website, which is yung Wikipedia nga, Khan Academy, Dan Academy, and government website. Meron tayong government website, official government portals. Sa government websites kasi ito yung mga nangyayari sa politics, ganyan. Kung ano nga ba yung mga new updates, kumbaga. And meron din tayong search engines na tinatawag sa online resources, which is yung Google, right? Familiar naman tayo pagdating sa Google. Isa siya sa mga nakakatulong para malaman yung mga information, and one of online resources yon. And meron tayong tinatawag na Bing, DuckDuckGo, and etc. Meron din tayong mga sa online resources, pwede tayong merong online courses. Yun yung mga Coursera na website, edX, University Academy, Skillshare, and maraming website na pwede nating pagkuhaan ng information. Meron siyang meron din sa social media, 'di ba? Gumagamit tayo ng ano ba yung mga ginagamit natin ngayon, 'di ba? Facebook, Twitter, Instagram, ganyan. So, isa sa mga example ng online resources is the social media, which is yung Facebook, ganyan, Twitter, Instagram, kasi nakakakuha pa rin tayo ng information dyan. And meron din tayong mga online libraries like Google Books, ganyan, Project Gutenberg, JSTOR, and also meron din tayo ditong podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ganyan, video sharing platforms like YouTube. 'Di ba sa YouTube, pwede tayong kumuha ng information like kahit simpleng gusto mo lang malaman kung paano magluto. Pwede ka nang kumuha ng information sa pamamagitan ng panonood ng YouTube, ganyan. Mga online tools, mga productivity tools, mga graphic design tools. So, yan. Sa mga online resources na yan, pwede tayo doon kumuha ng mga info. May mga websites na familiar tayo, like yung Google nga. So, yun yung isa sa mga online resources na pwedeng makatulong sa atin as a student. Mayroong mga e-books, ganyan, digital documents na pwedeng pag sinearch mo lang is pwede ka nang mag-apply, ganyan. So, ayun yung mga online resources na tinatawag.
Next is the educational sites. Sa educational sites naman, these are online platforms designed to provide learning resources and information. They range from platforms of offering online courses and tutorials to those providing access to educational games, virtual libraries, and more. These sites can support formal education, professional development, or personal enrichment. So, sabi ko nga, 'di ba, yung online resources is para na din siyang educational sites. Kasi, sa educational sites, ito yung mga sites na ang purpose niya lang is matulungan yung mga nag-aaral. Ganyan. Para aware sila kung ano nga ba yung pwedeng matutunan ng mga estudyante. Ayun nga, nabanggit ko kanina, merong mga sites na pinupuntahan ng mga students para kung hindi man available yung mga hardware na na books, ganyan, pwede silang pumunta sa online resources like yung online libraries nga. Pag may gusto silang i-search kung ano yung nga ba yung mga info, pwede na silang pumunta doon sa site na yon para mag-gather ng information. Meron tayong Google Books, which is ini-scan na lang yung books na yon para makita ng mga student. Nag-offer kasi ng mga reviews, ganyan, full text access. And meron tayong tinatawag na Khan Academy, which is ito yung world-class education platform with interactive lessons and exercises. Kumbaga, para siyang isa siyang educational sites na kung saan yung mga students is pumupunta doon sa site na yon para pwedeng mag-advance reading, kung ano nga ba yung mga pwede siyang para siyang activity or quiz na pwede nilang sagutan para mas matuto. So yun yung isa sa mga educational site. And last is the portal. When we say portal, it is a doorway, gate, or entrance, especially a grand or imposing one, or an online platform that provides access to information and services. So, may iba't iba tayong portal. Yung portal kasi, yung mga, meron siyang two types ng portal, yung general portals. Pag sinabing general portals, ito yung mga Yahoo, Google, Messenger, ganyan, MSN. So, those are the example of portal. And sa specialized portals naman, ito yung dito mo makikita yung parang site ng mga financial advice, search networking, for networking, ganyan. So, sa portal kasi, merong iba't ibang portals like government portals. Dito kumukuha ng dito sa site na to, which is yung official government website. Dito mo makikita yung nangyayari sa government. So, meron tayong tinatawag na educational portals. Kapag sinabi kasing portal, ito yung kabuuan or isang website na kung saan kapag pinindot mo yun or vinisit mo, is makikita mo doon lahat ng information ng isang school, isang government, ng news, ganyan. So, meron tayong tinatawag na educational portals, which is, andito yung mga, sa educational portals, andyan yung university portals. Sa university portals na yan, dyan mo makikita lahat ng information sa school na yon. For example, ang Agno Valley, merong website. So, lahat ng information ng Agno Valley is makikita mo dun sa website na yon. Kumbaga, ang portal is isa siyang page sa Facebook, which is, dun makikita yung mga updates, yung mga patakaran, yung mga bills, ganyan. So, andun lahat yung information na pwede mong makita para maging aware ka. And meron din tayong news and media portals. Andun yung mga news, yung mga online aggregators na nangyayari sa ating bansa. Meron ding mga other portals like social media platform, Facebook, ganyan. Sabi ko nga kanina, 'di ba, yung page. So, kumbaga, yung page na yon, isa na siyang portal, which is, yung portal na yon is
pwede mo siyang i-follow para makita mo yung mga new updates, ganyan, yung mga vision, missions, ganyan, rules ng isang school or anything na i-visit mo. Ang portals kasi is provide a single point of access to various resources, services, or information. So yun nga, 'di ba? Kaya nga sabi ko kanina, para siyang page kasi doon mo makikita yung mga information na specific lamang doon sa university na yon, sa government na yon, ganon. Kasi iba't iba yung iba't iba yung may iba't ibang portal ang na may iba't ibang portal yung mga agencies na ganon. And again, those are the online resources na pwedeng makatulong sa mga students, teachers, ganyan, to gather information. And for me, may negative and positive impact pa din ang pagkuha ng information, lalo na pag hindi mo binabasa yung mga information na nakikita mo. Kasi uso ngayon, may mga AI na kapani-paniwala but hindi pala totoo. So, dapat, sabi nga nila, think before you click. So, kapag magagather ka ng mga information, kinakailangan mo ding magbasa, intindihin kung tama ba yun. And for me, mas maganda na lang na magkaroon ka ng website na yung sigurado talaga. 'Di ba, one of the online resources na ginagamit natin ngayon is Google, right? So, sana paggagamit tayo ng technology, dapat maging aware tayo sa mga ginagawa natin. And that's all my report. Thank you.